Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito ay mag-a-update lang po tayo no sa ating tanim na kamatis at saka sa ampalaya at saka sa ating talong mga ka-farmers. Then punta tayo doon sa ating taniman ng kamatis. Okay, so from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa, sa lahat ng mga viewers natin dyan, mga subscribers, share at commentators, sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga upload na video. Maraming salamat po sa inyong lahat at saka sa ating mga subscriber no. 15,000 kape na po tayo mga ka-farmers, so road to 16,000 subscriber na po tayo. Okay, sa aking mga followers sa ating FB page no, 50,000 followers na po tayo at saka sa mga subscriber natin dyan, magandang hapon at may galab shout out din sa inyong lahat. So sa hapong ito mga farmers, patuloy din tayo no sa pagbahagi po ng mga kaalaman patungkol po sa ating mga pananim tulad na lang ng ampalaya at saka mga kamatis natin din. So kita natin mga ka-farmers kung gaano na sila kalaki. So dalawang araw na to hindi nadidiligan dahil po sa may ginagawa kaming nagsasaking kami po ng mga ipot ng manok. So tuyong tuyo mga ka-farmers no. So bukas baka sa hapon no ay madidiligan na po ito. Ito mga ka-farmers no, mga ka-viewers, ang ating update sa kamatis at saka sa ating ampalaya. So ngayon punta tayo sa ating nirarato na talong. So ito na ang ating mga nirarato ng talong mga ka-farmers, kung saan ay maganda na po silang tingnan. So binunot lang natin no ang mga puste nila, pero ibalik natin to. So kaya may parang nagtagilid no na mga puste. Ayan, may mga bulaklak na ang ating talong na niraraton at saka maganda na niyaring tingnan. So ganun pa din mga ka-farmers, tuyong tuyo no. Oh, sobrang init na din sobrang init mga ka-farmers, kaya nga kailangan na ito didiligan dahil sobrang busy namin. Alam niyo mga ka-farmers ay nagsasaking kami ng ipot ng manok, dalawang araw na 500 kasako para din sa isang area natin. So ngayon ito na no, napakalinis, kaso lang hindi lang nadidiligan. So wala nang problema sa dilig pang tubig mga ka-farmers dahil kailangan namin pagtulungan ang trabaho doon. So ang nangyari ay hindi sila nadidiligan. At sa pag-spray mga ka-farmers no, hindi din na-i-sprayhan. Okay, so share ko lang sa inyo mga ka-farmers ang foliar fertilizer sa talong na maganda nating gagamitin. Una mga ka-farmers, kung bago ka pa lang bago pang tanim, share ko lang po sa inyo. Kung halimbawa ay sobrang init tapos stress ang tanim, ang magandang gamitin mga ka-farmers, share ko lang po para sa kalaman sa lahat, ay ang Nutriplant EJ or Green Acres. Once na ma-applyan natin sila mga ka-farmers, diretso na sila. Kasi ang Green Acres maganda din natin gamitin pang anti-stress. So yun lang ang mai-share ko sa inyo patungkol dyan. So ito po no ang resulta sa mga ginagamitan natin ng fertilizer na naibahagi ko sa inyo patungkol po sa talong. So ito, niraraton natin to. So sa nagtatanong sa akin kung paano natin malaman na ang talong natin ay pwede nang iraton, share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay kung ang bunga niya ay maliliit at bansot na, pwede na siyang iraton o putulin. Katulad nito mga ka-farmers no, 5 months pa lang pinutol ko na. At ito na ngayon mga ka-farmers, mag 3 linggo na. So may mga maliliit na mga bunga na ating mapapansin din pa isa-isa. So inantay lang natin mga 10 araw, makakapitas na tayo uli din mga ka-farmers no ng talong. So ito ang ating na-installan na ampalaya.
So mga 3 days from now ipapakyat na namin to mga ka-farmers kasi ready na ang kanilang gakapangan. Tapos ang ating kamatis ganito na sila kalaki. Yan, maganda ng tingnan. So ngayon punta tayo sa kamatis para makita natin. So ipapasilip ko lang sa inyo mga ka-farmers. So ang i-update natin ngayon ay yung talong na niraraton at saka yung kamatis nating bagong tanim at saka yung ampalaya. Yan po. So ito ang ating kamatis. Marami na palang hinog na pwede nating i-harvest. Yan po itong mga kamatis mga ka-farmers. Hindi na ito nadidiligan. 3 araw na din. Yan, marami nang hinog. Marami nang hinog ang ating kamatis. So ito, ganito lang ating gagawin mga ka-farmers kasi papunta pa tayo sa talong ha. Napakalakayo pa ang ating ikutin. So marami nang hinog mga ka-farmers na napikita ko. Dami na oh. Yan. So makaka 1 tonelada na siguro to. So maganda nang tingnan mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ngayon nandito na po tayo sa ating talong. Ayan na po ang ating talong mga ka-farmers. So abangan nyo lang no. Gagamit tayo ng whiteboard para sa foliar fertilizer natin sa talong para maging ganito no. Mabunga. Yan, tingnan nyo kung gaano karami ng bunga sa ating talong. So and dahil po sa ating mga ginagamit din mga foliar fertilizer mga ka-farmer, ayan, gumanda na uli ang ating talong at saka dumami na uli ang mga bunga. So ayan, nakakatuwa itong tingnan. Daming bunga na to sa ilalim mga ka-farmers no, mga maliliit. At ang iba pwede na i-harvest. So yun na po ang may update ko. So pasensya na po sa inyo mga ka-farmers, sobrang busy namin. Kaya nga hindi tayo makapag-content ng maayos ang ating nagawa. Kahit ano na, kararating lang namin, nag-a-update lang para may i-upload sa inyo. Baka hanapin nyo ang mga latest video ko kung kumusta na. At ito naman ang ating ampalaya, may mga kunting bunga pa din. So 12 beses pa lang po napipitasan. At ito naman ang ating talong. Yan. Okay, so yun lang po siguro mga ka-farmers no. Hanggang dito lang po tayo sa ating update. So bago natin ito tapusin, may love shoutout po no sa mga audience natin, mga subscriber at viewers, share at commentator. So sa inyong lahat at sa pagtuloy niyong pagsubaybay sa ating mga latest video, maraming salamat po. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, abangan nyo lang mga video na i-upload natin sa susunod patungkol po sa mga fertilizer. Then pagkatapos natin mga ka-farmers ay mag-umpisa na po tayong magbahagi sa ating kaalaman patungkol naman po sa ampalaya,
kung magkano ang magasto natin, no, sa bawat puno. So yun na po ang ating gawa ng content mga ka-farmers na nakakasulat po sa ating whiteboard. So marami pa itong pipitasin mga ka-farmers. Wala pa kami sa kalahati din eh. Kahit 6 na bisis itong pipitasan. Sobrang dami itong bunga sa ilalim. Hindi lang natin makikita dahil sa sobrang kapal ng dahon. Okay, so sa yung lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.